Ayan mga idol, may nakita na ako na binuo ang administrasyong ito para sa conspiracy line-up ng mga senador. Bakit conspiracy line-up or conspiracy slate? Kasi sabwatan nila ito. May mga nabuo na sila na mga senador na tatakbo ngayong 2025. Pero wag nating kalilimutan at umaasa tayo mga Pilipino na si dating Presidente Rodrigo Roa Duterte ay tatakbo bilang senador sa hugpong pagbabago sa line-up niya. Pero kayo mga idol, may mga napupusuan na ba kayo na mga tatakbo na senador under Duterte line-up? Kasi ako mayroon na. At sana magustuhan nyo kung sino-sino ang ilaline up ko para makagawa ng magandang batas para sa mga Pilipino. Ang una ko dito, kilala nyo ba ito? Si Manny Piñol, dating DE Secretary ni Rodrigo Roa Duterte. Magaling ang taong ito. At ito talaga ay may empathy pagdating sa mga magsasaka dahil alam niya yung ginagawa niya at kung titignan nyo yung Facebook page niya, ito ay may alam talaga pagdating sa agrikultura. Dating DA Secretary ni Duterte na sana ay tumakbo din po itong senador dahil hanggang ngayon ito po ay nasa panig pa rin ni Duterte. Tahimik lang ito at hindi nagsasalita pero ito ay kakampi pa rin ni Duterte hanggang ngayon. Siyempre, si Atty. Trixie, ito ay may robust na paninindigan lalong-lalo na sa agrikultura. Manny Piñol, Atty. Trixie, pag itong dalawang ito ay nanalo sa pagkasenador, malaki ang maiaambag nito sa mga Pilipino lalong-lalo na pagdating sa agrikultura. Dahil alam naman natin na si Atty. Trixie, ang isinusulong nito ay ang agricultural system. Yung mga pangunahing pangangailangan ng mga Pilipino, pagkain. Kaya si Atty. Trixie ay deserve talaga na tumakbo ng senador at ito po ay may pagkakataon na manalo. Doc Loren Badoy, ito talaga matapang, may paninindigan. Nakita natin to sa NTFL Cup. Talagang may isang salita ito at ito ay hindi bumibitiw sa kanyang tungkulin at ito ay matibay ang paninindigan para sa mga Pilipino, para sa kaligtasan natin. Pag ito, si Doc Loren Badoy ay tumakbong senador, ito ay may pagkakataon din na manalo. Dr. Willie Ong, na sana ito yung na-appoint as health secretary natin. 'Di ba? Nakita natin na magaling ang taong ito. Wala lang talagang chance na manalo. Pero pag ito tumakbong senador, makikita talaga natin na malaki ang chance nito para manalo bilang senador. At sana po ito ay maging line up sa hugpong pagbabago ni Duterte. Atty. Vic Rodriguez, nakita naman natin ito ang katapatan ng taong ito. Pero alam natin na binastos at trinahidor ito sa kampo ni BBM na baliwala lahat ng sakripisyo niya para sa administrasyon dahil hindi niya nagustuhan yung pamamalakad or ang pakikialam ni Tambalisa kaya siya bumitaw sa unit team or sa grupo ng administrasyong ito. Pero ito ay magaling at bibigyan natin ito ng chance na maging senador. Posible ito ay malaki ang maging ambag sa gobyerno bilang isang mambabatas. Siyempre, wag natin kakalimutan, the second time around si Harry Roque. Madaldal to, pero magaling. Magaling na abogado, magaling na professor. At tingin natin sa taong ito, may ipagmamalaki talaga pag ito ay naupo bilang senador. Attorney Glenn Chong, 'di ba? Hindi natin matatawaran ang galing nito.
Isang Bisaya na matapang at may paninindigan, di ba? Kung titignan natin, may pagkakataon itong manalo at mayroong itong magagawa pagdating sa Senado. Isa rin ng taong ito, magaling ito at may paninindigan na sana ay magustuhan ng taong bayan at maging senador at magkaroon ng pagkakataon. Siyempre, si Rodante Marcolita, isa ito sa mga nanindigan kung bakit napasara ang ABS-CBN, di ba? Dahil alam nito ang batas, marami itong alam at matalino ang taong ito na sana sa pagkakataon ito ay maging senador naman siya, di ba? Siyempre, re-elected Francis Tolentino. 'Di ba? Huwag natin itong kalilimutan at alam natin na hindi natin to pwedeng baliwalain ang taong ito. Dahil ang taong ito makikita mo na hindi ito political butterfly. Nananatili siya sa lugar kung saan siya at sumusuporta siya sa gobyernong ito. At syempre, re-elected Senator Bongo. Senator Bongo. Nakikita naman natin yung Malasakit Center. Alam niya yung referral. Yung Malasakit Center na itinayo ni Senator Bongo ay inire-refer niya ito sa PCSO. Lagi niyang sinasabi, pumunta kayo sa Malasakit Center at ang pera dyan ay galing sa gobyerno at tutulungan kayo. Ang taong ito, mabait, hindi kurap at may paninindigan. Siyempre, last not but the least, 'di ba? Bato nga, matigas, matalino, magaling pagdating sa investigasyon. Hindi tayo dapat ma-disappoint dito dahil isa itong pulis at ito ay marangal na tao. Re-elected at may pagkakataon pa itong manalo. Kayo mga idol, sa tingin nyo, sino pa yung gusto nyong maging senador? Kasi para sa akin, sapat na sila. Siyempre, baka mayroon kayong gusto na maging senador na pwede nyong idagdag at pwede nyong ibawas dito sa mga nire-recommend ko. Diba? Basta tayo, ang senatorial slate natin para sa hugpong pagbabago, para sa lineup ng mga Duterte, ito yung masasabi ko na the best. Diba? Siyempre, kung the best yung conspiracy alliance ng administrasyong ito, dito naman tayo. Kaya, comment and share mga idol kung ano sa tingin nyo dito sa mga sinasabi ko na pwedeng maging senador.